Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, sumagot na po si Sara Duterte, VP Sara Duterte, dito po sa isinampang kaso o isinampang petisyon ng mga dilawan, no? Mga dilawan putot kakamping dito po sa Supreme Court. Pag-uusapan din po natin ito pong pagtanggal, pagsibak, no? Na-demote na nga si GMA nung nakaraan. Ngayon naman po ay tuluyan ng tinanggal sa pagiging Deputy Speaker si Gloria Macapagal Arroyo. Grabe tong pamunuan grabe tong pamunuan po ng House of Representatives. Dahil lang po hindi pumirma. At pag-uusapan din po natin, nagwawala po sa galit, no? Ito pong si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada. Dahil ang tagal niya na raw po sa Senado. Ngayon lang may nag-leak sa kanilang tinatawag na executive session. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po muna, no? Medyo serious po to. Maganda po tong punto ni Dean Fortune, no? Pakinggan lang po natin sa mga bumoto, tagahanga po ng mga Marcos. Ito po ito real talk to Pakinggan nyo lang po. Ako natauhan dito. O nga, no, napao nga ako. Ito po sinabi ni Dean Fortune. For 50 years, the CPP, NPA, NDF have moved hell and earth demonizing the Marcoses. Now, a Marcos is defending their operatives in Congress. Joe Masison must be grinning ear to ear in hell right now. Yan po ang sinabi ni Dean Fortune, no? 5 dekada po na sinisiraan, dinidemonize ng mga rebeldeng ito ang pangalan ng mga Marcos. Napaka-ironic po na ngayon isang batang Marcos, apo na ni Ferdinand Sr., isang batang Marcos ang nagtatanggol, no, sa mga kakampi nitong mga demonyo ang tingin sa pangalan ng Marcos. Napaka-ironic, no, ng pangyayari. Ibang klase. Okay, punta na po tayo rito sa mga balita. Pero isa pa po, meron dito. Si Justin Manila. Madadalas na po natin babanatan to kasi ito isa sa mga tagapagtanggol ni Tambi. Ayon po kay Justin Manila, ito ang sagot niya, ang sinabi niya. I personally believe that the Dutertes and their supporters just made a hero out of Speaker Romualdez. Their attacks made him relevant. Antindi, no? Yung mga atake daw ng Duterte ay we made a hero out of Speaker Romualdez. Ayos talaga. Matindi talaga paghanga nito kay Romualdez. Antindi ng build-up mo, no? Justin Manila. Pero kahit na ano pa, parang yan ng bagong Lenny ngayon. Kahit na anong gawin mong pagpapabango dyan ng mamamayang Pilipino yan. Turuan mo munang mag-ano yung amo mo. Gumamit ng kamay kasi ganun. Okay, punta na po tayo. Pag-usapan po natin yung sinabi ni VP Sara. Una po, sinabi niya po na welcome, no? Welcome niya. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usaping ito. Alam po ninyo, pumabor man kay VP Sara o hindi, no? Ito pong hatol ng Korte Suprema. Ano lang po natin, ilinaw lang po natin kung ano po yung hiniling nila sa Korte Suprema. Ang hinihiling po nila, hindi po yung kasuhan si Sara Duterte sa paglabag, wala pong ganun, no? Ang hinihiling po nila ay ideklara na illegal o unconstitutional yung pong 2022 confidential fund. Tandaan po natin, hindi po yung confidential fund ngayon 2023. Hindi po yung mga nagdaang confidential fund. Kasi legal po yun. Ang sinasabi po nila, confidential fund, yung 125 million, yun lang po yung sinampa nila, no? So malinaw po sa atin yan, Ibig sabihin, sa lahat ng ingay sa confidential fund, isa lang po yung may nakita silang pwedeng ikaso. So yung iba, paninira lang, no? Kasi walang kinaso So ito pong kinaso nila, tungkol po dun sa humingi si VP Sara
ng 125 at binigyan naman. Okay. Welcome kay Inday Sara kasi magkakaroon na po ng closure. Bakit ko sinabi na palpak, no? Palpak tong pagsasampa nila Barry Gutierrez. Hindi nyo ba napunay yung mga main na karakter? Yung mga umatake ng 125, si Castro, yung mga congressman, kasama na si Kimbo, maski si Speaker, at saka si Rizal Ontiveros, hindi po nila kasama sa pagsasampa ng kaso. Bakit po palpak? Kasi dapat yan hanggang 2028 nila yan eh. Di ba? Kaya palpak yung ginawa nila Barry tsaka nung asawa ni Winnie Monsod tsaka ni Magno. Nawalan sila ng ipambibira kay BP Sara. Matalo at manalo, no? Matalo at manalo sila. Tapos na yung kaso. Kasi parang sinabi lang doon, pag dineklara man niya ng Supreme Court, hindi po pwedeng sabihin na Supreme Court na isoli. Kasi paano mo isusoli yun? Nagastos na. Hindi natin alam kung ano yung, baka sabihin nyo, pinangungunahan natin yung Supreme Court. Pero negative or positive, tapos na po yung issue na yan. Kasi sabihin man nila, ang sasabihin lang na, di ba kinasuhan nyo na yan? Tapos na yung confidential fund. Yung kaisa-isa po nila na pwedeng ipambira kay Sara Duterte. No? Tatapusin nila Barry. Mahina ako kote. Di ba? Kaya nga hindi sinasampahan ng kaso. Dahil gustong palakihin, palalain, hanggang makarating sa 2025, 2028. Hindi nag-iisip sila Barry. Mga tapat sa bureau, gusto nila talaga Hindi nila alam, gustong gamitin to ng makabayan. Kaya pasalamat po tayo kala Barry. Dahil gusto na nilang tapusin. Matatahimik na. Di ba? Matatahimik na Mga bobo ang oposisyon. Wala tayong magagawa. Hindi na pala. Huwag natin sabihing bobo ang oposisyon. Baka anytime maging oposisyon tayo. Mahirap magsabi ng totoo ng tapos. Dapat hindi tayo magsasabi ng tapos. Mamaya sabihin natin bobo oposisyon, yun pala. Ilang araw na lang. Anong kinakalimutan ng media? Ang kinakalimutan ng media ito. Yung huling bahagi ng sinabi ni BP Sara. Ang dapat natin pagtuunan, tandaan nyo ang dapat natin pagtuunan yung pagtugon sa presyo ng bilihin. Naglalatag na po si Sara Duterte. Di ba? Sinasabi niya to sa taong bayan, hindi data. Okay na yan. Mabuti ang ginawa nila Barry at saka ni Christian Monsod. Nako, nakaka-disappoint naman. Basahin natin. During the break, there were threats against one of the House members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity not only towards the Speaker but for the institution as a whole and its sanctity. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network. Nako, ginawa nyo pang blind item. And some words were said to malign the reputation of our institution. Reveal nyo na, Sandro! Pa-blind item pa tayo Ako na, Ako na ang magsasabi. So, ang TV show na yon is SMNI or TV network pala. Sino ang nagsabi nun? Diretso tayo, Sandro. Sino ang nagsabi nun? Si former President Rodrigo Duterte. Si former President Rodrigo Duterte na dahil sa kanya nalibing sa libingan ng bayani si Apo Lakay. Na dahil sa kanya malaking porsyento bakit nakabalik ang mga Marcos at nagtiwala ulit, 'di ba, ang majority sa mga Marcos. Yes, maraming loyalista, pero hindi nyo po maipagkakaila na marami kaming mga Bisaya. Visayas, Mindanao. Kaya nga nakipagsanib puwersa si President BBM kay Inday Sara, di ba? Kaya nga willing mag-adjust si President BBM kay Inday Sara, di ba? Kaya nga hinihintay nga ni President BBM at that time kung ano ang desisyon ni VP Inday Sara. Kung tatakbo ba siya as president? Kasi willing magpakumbaba
si President BBM para lang makatandem si VP Inday Sara. Hindi po natin iyan pwedeng ipagkaila. Kaya nga unity, di ba? Kaya nga tandem, di ba? Ang malaking tanong dito, bakit ganun na lang kung protektahan nyo yung Disney princess nyo na si Franz Castro? Bakit ganun na lang? Di ba? Bakit ganun na lang yung pagka-dramatic nyo at pagka-OA nyo sa kanya? At sinasabi mo pa dyan, there were threats against one of the House members. Sino ba? Ang sinabi lang naman ni former President Rodrigo Duterte na ang confidential funds ay para sugpuin ang mga makakaliwang grupo. Nagsabi siya ng name, Franz, pero hindi kumpleto. Di ba? Akala ko ba lawyer kayo? Ba't kayo nag-a-assume? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman